Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang ligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang sa palagay ko ay pinakasikat na bersikulo. Malimit po itong i-quote ng kahit sino mga preachers, minsan kahit ng mga ordinaryong tao. Madalas po itong makita sa mga billboards, sa mga advertisements, pati na sa mga caps, sa mga t-shirt, sa mga sasakyan, sa mga accessories. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him might not perish, but might have eternal life. Ganun na lamang kamahal o ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam na po natin, obvious naman ang dahilan ng pagiging sikat ng Bible verse na yan, because this is about God's tremendous love for us. Sabi nga for God so loved the world, para bang so very much, ay, walang katulad. Yun nga lamang po, pwede po nating ma-miss ang pinaka-sinasabi ng Bible verse na ito kung hindi po natin itutuloy sa iba pang mga katabing bersikulo. Katulad na lamang po ng verse 18 ng John 3 na nagsasabing, hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Pamilyar po ba kayo sa bersikulong ito? Hindi, di ba? Bagamat, iisa lang, verse lang po ang pagitan ng bersikulong ito sa John 3:16, which basically means magkarugtong silang dalawa. Isa nang tinutumbok ang dalawa. Nagko-complement silang dalawa. And so, bakit tila inuumit natin sa John 3:16 yung John 3:18? Dahil ba parang kinokontra nito ang favorite nating bersikulo? Well, I don't think so. Hindi po pwedeng kontrahin ng Diyos ang sarili niya, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nagbabago. God won't say one thing and then suddenly say another thing. Kaya't hindi po magkukontra ang verses 16 at 18 dito ng John 3. Sa halip, nagko-complement po sila gaya ng sabi ko kanina. Sapagkat ang basic na sinasabi nito sa atin ay gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero katulad din ng sinasabi, even sa John 3:16, dapat nating sampalatayanan ng anak. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig na ito, hindi parang wala din. Parang isang gamot na napakabisa at siguradong makapagpapagaling. Pero paano ka naman gagaling kung hindi mo ito iti-take o iinumin? Parang isang sabon na napakabango at siguradong nakapagpapalinis. Pero paano ka naman babango at lilinis kung hindi mo naman ito gagamitin? Parang yung nakaraang outing naming mga pare. Salamat kina Bishop Dennis, Bishop Bart, Father Boyong, Father Bobby, at Dudes ng Subic. Sapagkat sinatalaga nila para maging masaya ang aming gathering. Wala na kaming babayaran. Pari na lang, kami na lang ang kulang. Pagpuntan lang namin ang kulang. So, kahit gaano kaganda ang preparation nila kung hindi naman kami pupunta. Di ba?
Paano naming mararanasan ang kaligayahang makasama ang buong kaparian ng Bulacan? You see, God's love is unconditional. Sabi nga po ni San Pablo, wala tayong ginawa para i-deserve ito sapagkat minahal tayo ng Diyos, samantalang makasalanan pa tayo. Kaya ito ay maliwanag na isang regalo. Pero tulad po ng ibang regalo, lahat ng regalo, kailangan po nating tanggapin ang regalong ito. Ang regalong ito ay obviously para sa lahat. Kaya nga, for God so loves the world, not the already holy world, not the already perfect world, not the already converted world, but the world na makasalanan, but the world that is unholy, but the world that is not yet converted. So mahal ng Diyos lahat tayo kahit ang pinakamakasalanan ng tao. Pero kung hindi po natin tatanggapin nga ang pagmamahal na yan, kung hindi natin ma-appreciate ang pagmamahal na yan, kung hindi natin pahalagaan ang pagmamahal na yan, anong magiging kabuluhan yan sa ating buhay? Sayang lang. Parang kayong mga magulang, nagagawin at ibibigay ang lahat para sa inyong mga anak. Dakilang pagmamahal ng isang ina, dakilang pagmamahal ng isang ama, pero may magagawa ba ang dakilang pagmamahal na yan? Kung hindi papahalagahan ng inyong anak, kung sa kabila ng dakilang pagmamahal ninyo ay magluloko pa rin sila, susuway pa rin sila sa inyo, sisirain pa rin ang buhay nila, magbibisyo pa rin sila, lalapastanganin pa rin kayo, lalayo pa rin sa inyo, may magagawa ba ang dakilang pagmamahal? Di ba wala? Sapagkat ang pagmamahal ay hindi pwedeng maipwersa sa minamahal. Dapat itong kusang tanggapin ng pinag-aalayan ng pagmamahal. Ganon din ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, lalo pat may kalayaan tayo at iginagalang ng Diyos ito. Gaano man kadakilang kanyang pagmamahal, wala siyang magagawa kung pipiliin pa rin natin ang patuloy magkasala. Ayun din naman, gaano man kadakila ang pagmamahal niya sa atin, sa gitna ng mga problemang pinagdaraan natin, wala siyang magagawa. Kung ang mas pipiliin natin ay ang mawala ng pag-asa o ang lumayo sa Kanya, kaysa ang patuloy na magtiwala at kumapit sa Kanya. Tandaan po natin na kahit si Judas ay nagkasala sa anak ng Diyos, ay pinalibutan pa rin siya ng grasya ng Diyos. Kaya nga siya nakonsensya sa kanyang pagkakasala. Yun nga lang, sa halip na magbalik loob sa Diyos talaga, ay mas pinili niyang kitilin ang buhay niya. And so, we can be in the midst of all graces, but still sin. We can be surrounded by light, but still choose darkness. But of course, sasabihin po natin, we are choosing light over darkness, we are choosing grace over sin. Kaya lang, ang buhay po natin ang magiging patunay nito. Obvious ba sa ating buhay that we are choosing grace, that we are choosing light? Kung makasalanan pa rin tayo, kung bastos pa rin tayo, kung makamundo pa rin tayo, kung puno pa rin ng galit at hinanakit ang puso natin, kung nawawalan pa rin tayo madalas ng pananampalataya sa Diyos, malaki pong indikasyon ito na sinasayang natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sapagkat kung talagang na-appreciate natin ang pagmamahal niya, hindi natin maatim na mamuhay pa rin sa kasalanan at sa kawalang pananampalataya natin. Whether we accept it or not, ang pagmamahal ng Diyos ay sinasayang natin. Hindi in a sense na ito'y nawawala. Nandiyan yan. Pero hindi natin napapakinabangan. So, tayo lang ang nagsasayang. Sa atin ito nawawala ng kabuluhan. Kahit sa totoo lang, hindi nawawala yan. And so in the end, wala tayong ibang sisi, kundi ating sarili lamang. Huwag naman po sanang umabot sa ganyan. Pahalagahan po natin habang maaga ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin upang ito'y magkaroon ng ibayong bunga sa buhay natin. Gayon din ang pagmamahal ng mga magulang natin, ang pagmamahal ng asawa mo sa iyo, ang pagmamahal ng mga taong tunay nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong sasayangin yun. Huwag mong sasayangin yun. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa ako'y matutulungan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako.
Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang sampo. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo. Tulungan mo po ako na ma-appreciate ito ng totohanan. Ng totohanan sapagkat sinasabi ko namang na-appreciate ko pero hindi ko talaga na ipapakita sa buhay ko dahil kung talagang na-appreciate ko, mahihiya, matatakot, maaalangan akong saktan ka sa pamamagitan ng mga kasalanan ko, lalong-lalo na yung mga mabibigat, yung mga hindi ko pa rin tinatalikuran, yung alam kong kapag ginagawa ko ay napapapikit ka, nasasaktan ko ang puso mo, imposibleng mahal kita kung patuloy kong gagawin ito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-appreciate ang pagmamahal mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Gayon din naman nasasaktan ng Panginoon kapag tayo'y nawawala ng pag-asa dahil nagbibigay naman siya talaga ng grasya. Hallelujah! Naunahan lamang tayo ng takot, ng pag-aalala, nagpapauna lang tayo. Unahin natin ang pananampalataya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin ng pananampalataya na mayroong magandang mangyayari sa atin. Maaaring matagal, maaaring mahirap, pero mayroong mangyayari maganda sa atin. Sapagkat hindi sisipayugin ng Panginoon ang pananampalataya ng taong nakaka-appreciate ng pagmamahal niya, ng taong naniniwala sa pagmamahal niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi lang ang buong mundo, kundi ikaw. Ikaw mismo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sana, kapatid, mas paniwalaan mo ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, na para ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpasa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.